Umakyat na sa 79 ang nasawi sa Cordillera Region matapos manalasa ang bagyong Ompong. Samantala, 4 naman ang panibagong katawan na nahukay sa Ukab, Itogon, Benguet. Mula sa Itogon, Benguet, ito ang balita ni Grace Doctolero live. Grace, go ahead. Yes, Angela, magandang hapon. Mula kaninang alas 3 nga ng hapon, 4 na katawan pa ang nakuha ng mga rescuers sa Ukab, Itogon, Benguet matapos manalasa ang bagyong Ompong. 1 linggo na ang nakakaraan. Karamihan sa manahukay ay bahagi na lamang ng katawan ng mga natabunan ng lupa. Sa tala ng Cordillera Disaster Risk Reduction Management Council, umabot na sa 79 ang naitalang nasawi sa pananalasa ng bagyong Ompong. Hanggang ngayon ay patuloy ang search, rescue and retrieval operation ng EFP, PNP, BFP at mga minero sa landslide site. Samantala, kanina ay nanawagan si Mayor Victorio Palangdan sa mga residente sa Barangay Ukab, Itogon, Benguet na lumikas na dahil sa posibleng banta ng bagong paparating na bagyo. Kakalyan nga taga-Tram, daytoy nga area kat indeclare ti MGB nga delikado na ito eh. Iso nga ibagbagami ka na kayo nga basta todo mapan kayo evacuation centers tayo. Pag dumating ang bagyo, voluntary kayong aalis dito para pumunta sa evacuation center natin. Alam ninyo yon? Ay, syempre naman, isa gumuho yung kisa sa dito ka, hinihintay mo na lang na pati ikaw. Syempre, titignan namin kung sa TV, kung kailan papasok yung bagyo. Before na pumasok, di malis na kami. Ganon. Samantala, may mga residente na kusa na rin na nag-evacuate dahil sa takot na maulit ang nangyaring killer landslide sa Itogon, Benguet. Sa ngayon nga, Angela, ay patuloy ang pag-evacuate ng mga residente na nakatira sa malapit sa Ground Zero. At yan muna ang update live mula dito sa Itogon, Benguet. Balik sa'yo, Angela. Maraming salamat sa iyo, Grace Doctolero. Umakyat na sa mahigit 100 milyong piso ang iniwang pinsala ng bagyong Ompong sa sektor ng agrikultura sa Candaba, Pampanga. Ito ang balita ni Leslie Widem. Pangunahing hanap buhay sa Candaba, Pampanga ay ang pagsasaka at pangingisda. Nang manalasa ang bagyong Ompong, tila wala nang pinagkaiba ang palayan at palaisdaan dahil mistulang naging dagat na ito dahil nalubog sa baha. Marami ang nalugi dahil karamihan sa mga palayan ay lumubog na, naaabot sa 15 feet, habang aabot naman sa 20 feet sa mga palaisdaan. Bagamat hindi ito sentro ng bagyo, ang mga tubig na binagsak ni Ompong sa Aurora, Nueva Ecija ay bumababa naman sa Pampanga River kaya ito umapaw. Mas malaki yung naging pinsala na naidulot ng Ompong dito sa bayan namin. Lalo na yung mga farmer natin apektado, yung mga rice natin, yung palayan, palaisdaan, may mga gulay at yung sa animal, yun yung mga naapektuhan o nasalanta. Yung totally damage, ito nasa harvesting stage na is 1,163.9 hectares. Kasalukuyang under state of calamity ngayon ang Candaba dahil aabot na sa 23 mga barangay ang apektado ng pagbaha. Aabot sa halos 150 million pesos ang napinsala sa agrikultura sa Candaba, Pampanga ng bagyong Ompong. Samantala, aabot sa mahigit 7,000 pamilya ang nabigyan na ng relief goods. Ang isang relief pack ay naglalaman ng 8 delata, 5 kilo ng bigas at 1 bote ng toyo. 21 out of 33 barangays were affected by flooding. Alam naman natin yung disaster management, hindi lang puro pagbibigay ng relief. Meron tayong rehabilitation and recovery. So pagkatapos niya, na-assess po natin kung ano yung mga dapat kailangang ayusin. Leslie Widem, UNTV, News and Rescue, Pampanga. Sa kaugnay na balita, umakyat na sa mahigit 18 bilyong piso ang iniwang pinsala ng bagyong Ompong. Sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC,
14 billion pesos na ang cost of damage sa agrikultura habang mahigit 4 billion pesos naman sa infrastruktura. Pinakamalaki ang pinsalang tinamo ng Region 2 na umabot sa mahigit 7 billion pesos. Sa panayam naman ng programang Get It Straight with Daniel Razon kay Agriculture Secretary Manny Piñol, sinabi nito na aabot na sa 16 billion pesos ang inisyal na pinsala ng bagyo sa agrikultura. Inilibing na kanina ang ilan sa mga biktima sa pagguho sa City of Naga, Cebu. 25 million pesos na pondo naman ang inisyal na inilaan ng lokal na pamahalaan para sa relokasyon ng mga pamilyang apektado ng landslide. Mula sa Cebu, City of Naga, ito ang balita ni Gladys Tuabi live. Gladys, go ahead. Yes, maayong hapon, Attorney Reg. Pinag-aaralan na ng City of Naga, Cebu ang pagsasaayos at mga hakbang ng relocation site para sa mga pamilyang apektado ng landslide sa Barangay Tinaan noong Huwebes. Sa ngayon ay mayroon ng inisyal na 25 million pesos na pondo ang lungsod para sa construction at site development. Inaasang itatayo ang mga bahay sa 25 hectares Balili property sa Barangay Nuburan, City of Naga na bigay ng Cebu Provincial Government. Ayon sa City of Naga Mayor Christine Chong, nakikipag-ugnayan na rin sa kanya ang Office of the President at National Housing Authority. Kasunod ng pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa lugar noong Biyernes, kung saan tiningnan niya ang kalagayan ng mga pamilya at pinangakuan ng relokasyon. Tinatayang nasa 1,253 families ang pansamantalang nanunuluyan ngayon sa mga itinalagang evacuation centers sa lungsod. Samantala, 20 nasawi sa insidente ang inilibing na ngayong araw, kabilang ang 15 miyembro ng Campanilla Clan. Ang Campanilla Clan ang itinuturing na may pinakamaraming miyembro ng pamilya na nasawi sa insidente. Sa ngayon ay 54 na ang naitalang nasawi, habang 45 ang patuloy pa ring pinaghahanap. Sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang search and rescue operations ng mga otoridad dito sa City of Naga. At yan muna ang ating update, Attorney Reg. Maraming salamat, Gladys Tuabi, nag-uulat ng live mula sa City of Naga, Cebu. Sa ibang balita, umakyat na sa 70 ang mga tiwaling pulis na nahuli ng Philippine National Police Counterintelligence Task Force o PNP-CITF. 7 sa mga ito ang napatay matapos na umano'y manlaban. Ito ang balita ni Lea Ilagay. Patuloy na nadadagdagan ang mga tiwaling pulis na nahuhuli ng PNP Counterintelligence Task Force simula noong February 2017. Base sa tala ng CITF, 70 na ang kanilang nahuli at nakasuhan dahil sa extortion at illegal na droga. Sa 70, 4 ang Police Commissioned Officer o opisyal kung saan Police Superintendent ang pinakamataas na ranggo at 86 naman ang Non-Commissioned Officer o PNCO. 7 sa mga ito ang napaslang na kinabibilangan ng isang PCO at 6 na PNCO. Pinakahuling nadakip ng CITF noong Biyernes si PO1 Alexis Domingo ng District Drug Enforcement Unit ng Northern Police District na nanghihingi ng pera sa mga preso kapalit ng special treatment. Noong Sabado naman, mismong Chief of Police ng Bukawi, Bulacan na si Police Superintendent Joven de la Cruz ang nahuli ng CITF dahil sa panghihingi ng iPhone X sa kamag-anak ng isang detainee na may drug-related case. Ang iPhone X ang hinihinging kapalit ni De La Cruz upang i-release ang sasakyan ng detainee na umano'y ginagamit na rin ito sa mga personal na lakad. Aminado si PNP Chief Police Director General Oscar Albayalde na hindi madaling alisin ang mga ganitong estilo ng pangungutong. Totoo yan, no? Naging kaugalian kasi. When it becomes a culture, when the habit becomes a culture, talagang napakahirap baguhin. Babala ni Albayalde, ipatatapo niya sa Mindanao ang mga pulis na patuloy na masasangkot sa katiwalian matapos na makasuhan dahil sayang aniya ang ipinasusweldo sa mga ito. You could just imagine, while they wait for their case to have a resolution, magkaroon na resolution yung kanilang kaso, sabihin mo ng 3 or 5 or 6 months yan. And nandun ka sa holding and accounting unit, napakasarap naman ng buhay mo. So you might as well use you. Especially so dun sa mga critical areas.
No? Lalong-lalo na mga alam natin na sobrang tapang, didali natin doon sa mga critical areas. Kailangan natin yung mga matatapang na tao doon Sa kabila nito, umaasa pa rin si Chief PNP na mababago niya ang mga tiwaling pulis bago matapos ang kanyang termino sa susunod na taon. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Crame. 3,227 araw o mahigit 8 taon na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. 8 sa 10 Pilipino ang nasisiyahan o satisfied sa ipinatutupad na anti-drug war ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte batay sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations o SWS. Marami naman ang naniniwala na labag sa karapatang pantao ang pag-aresto ng mga pulis sa mga tambay. Ito ang balita ni Victor Cosaro. Sa kabila ng inaaning kritisismo, nananatiling mataas ang satisfaction rating ng publiko sa war on drugs ng Duterte administration. Batay sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations o SWS, sa may 1,200 individual, lumabas na 78% ang satisfied sa anti-drug war ng administrasyon at 13% ang hindi kontento dito. Ibig sabihin 8 sa bawat 10 Pilipino ang kontento sa kampanya kontra iligal na droga ng pamahalaan. Nakapagtala ito ng 65% o very good na net satisfaction rating, mas mataas ng 1 puntos kumpara sa rating noong nakaraang Marso. Excellent rating ang nakuha ng war on drugs sa Mindanao region at pinakamababa naman ang satisfaction rating sa Visayas. Ayon naman kay PNP Chief Police Director General Oscar Albayalde, mas pagbubutihin pa nila ang mga estratehiya sa labang ito. We will continue to be innovative in our strategies, both in helping save human lives of drug users and their families, and in protecting the human rights of the rest of the society against the menace of illegal drugs. We can be humane while being relentless and chilling in our campaign. Samantala 3 naman sa 5 Pilipino ang naniniwalang labag sa karapatang pantao ang pag-aresto ng mga pulis sa mga tambay. Sa 1,200 na natanong sa survey, 60% ang sang-ayon na paglabag sa karapatang pantao ang pag-aresto sa mga tambay, habang 26% naman ang tumututol dito at 14% ang undecided. 40% ang nagsasabi na ang mga mahihirap ang maaaring maaresto. 58% ang nagsasabing walang pinipiling klase ng tao ang PNP sa mga hinuhuli nitong mga tambay. 68% naman ang nababahala na maging sila ay mahuhuli din dahil sa pagtambay. Pero kung minsan, hindi natin masabi na minsan may mga alagad din na kahit na nasa katwiran yung nilalapastangan din. Hindi lang pag may kasalanan. Hindi may kasalanan lang yung huli. Dapat hindi sila tatambay kasi baka pagkakamalan pa sila Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Philippines. And for the news abroad, a cargo train carrying sand and soybean products derailed in Iowa, causing a pileup on the shallow part of a river. Union Pacific told local media that the train was en route to Nebraska from Mankato, Minnesota. 38 out of 95 cars were derailed in this accident. The cause of the derailment is still being investigated. No injuries have been reported. Meanwhile, divers rescued a man from the wreckage of an overcrowded Tanzanian ferry on Saturday, 2 days after it capsized on Lake Victoria, killing at least 218 people. Navy divers continue to search inside the sunken MV Nyerere after hearing sounds that suggested signs of life. They pulled one man out of the overturned ship and he was rushed to the hospital. Bodies continued to float to the surface around the vessel, which initial estimates suggested had been carrying more than 300 people. President John Magufuli ordered the arrest of those responsible for the sinking. In other news, India launched the world's biggest healthcare program. Meanwhile, anti-Brexit groups protest in Liverpool calling for a new referendum on Britain's exit from the European Union. Details in this report.
Indian Prime Minister Narendra Modi launched the world's biggest healthcare program aiming to provide free health services to 500 million poor people, which could boost his chances in national elections early next year. The scheme, which the government dubs Modicare, will provide 100 million families, or about 500 million poor people, with health cover of 500,000 rupees per year for free treatment of serious ailments. The measures are Modi's latest attempt to reform a public health system that faces a shortage of hospitals and doctors. The government has also in recent years capped prices of critical drugs and medical devices and increased health funding. But critics say the scheme has been launched in a hurry for political gain and lacks adequate funds to support it. India spends only about 1% of its GDP on public health, among the world's lowest. Anti-Brexit protesters calling for a new referendum on Britain's exit from the EU marched through Liverpool as the country's opposition Labour Party held its annual conference in the city. Opposition leader Jeremy Corbyn said he would prefer a general election to a second vote. Corbyn has so far resisted calls to back a people's vote or new referendum on the decision to quit the EU. Britain is to exit the EU in March next year. OPEC's leader Saudi Arabia and its biggest oil producer ally outside the group, Russia, ruled out on Sunday any immediate additional increase in crude output, effectively rebuffing U.S. President Donald Trump's calls for action to cool the market. As OPEC and non-OPEC energy ministers gathered in Algiers for a meeting that ended with no formal recommendation for any additional supply boost, Saudi Energy Minister Khalid Al-Falih said he expected supply and demand to be close to each other over the coming months. Falih also stressed that OPEC policies were designed to balance supply and demand rather than to manipulate prices. Benchmark Brent oil reached $80 per barrel this month, prompting Trump to reiterate on Thursday his demand that the Organization of the Petroleum Exporting Countries lower prices. Iranian President Hassan Rouhani on Sunday accused U.S.-backed Gulf Arab states of providing financial and military support for anti-government ethnic Arab groups in Iran behind Saturday's attack on a military parade where 25 people were killed. Rouhani said Iran was ready to confront the United States and its Gulf Arab allies and called the U.S. a bully that wants to create insecurity in the Islamic Republic. Saturday's assault, which wounded at least 70 people, targeted a viewing stand where Iranian officials had gathered to watch an annual event marking the start of the Islamic Republic's 1980-88 war with neighboring Iraq. Hong Kong's first high-speed train got off to a smooth start as it took leaders from the city and the mainland across the border. But a lawmaker warned the real test would come when doors opened to the public. Stephanie C. has the story. Hong Kong's controversial bullet train service got off to a smooth start on Sunday as it opened to the public and hundreds of passengers whistled north across the border at speeds of up to 200 kilometers per hour, deepening integration of the former British colony with mainland China. While the $11 billion rail project has raised fears for some over Beijing's encroachment on the city's cherished freedoms, passengers at the sleek Harbourfront station hailed the bullet train that speeds to mainland China in less than 20 minutes. I want to try it and I want to go back home to celebrate the Mid-Autumn Festival with my families. Yeah, so I'm quite excited. I woke up at 4:40 this morning. Mainland Chinese immigration officers are stationed in one part of the modernist building that is subject to Chinese law, an unprecedented move that some critics say further erodes what they say as the city's already declining autonomy. The rail project is part of a broader effort by Beijing to fuse the city into a vast hinterland of the Pearl River Delta, including 9 Chinese cities dubbed the Greater Bay Area. Beijing wants the Greater Bay Area, home to some 68 million people with a combined gross domestic product of $1.5 trillion, to foster economic integration and better meld people, goods, and sectors across the region. Stephanie C., UNTV News and Rescue, Hong Kong. At yan po ang naging kaubuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung ano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at marinig
ang aming ibinabalita. Magandang gabi.